Hinihikayat ng National Wage Coalition si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang makipagdialogo sa mga manggagawa at labor groups upang talakayin ang malaking epekto ng digmaan sa Middle East sa kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. Ayon kay Sunny Matula, Presidente at Chairperson ng Federation of Free Workers at nagkaisa Labor Coalition, wala pang naging pakikipag-usap ang Pangulo sa mga manggagawa upang mailatag sana ang kanilang mga hinaing. Yung mga nakaraang presidente, mga unang araw pa lamang nila sa palasyo ay tinatawagan na ang mga manggagawa para pag-usapan ang isyu ng mga manggagawa. Pero si Presidente Marcos ay nakalimutan yung mga manggagawa. Walang tunay na makapagsalita para sa mga manggagawa maliban sa mga manggagawa mismo. Ayon pa sa koalisyon, malaki ang epekto sa mga manggagawa ng global conflict sa presyo ng mga bilihin. Ito ay dahil sa pagbaba ng purchasing power o ang kakayahang makabili ng mga pangunahing pangangailangan at serbisyo gamit ang kanilang sariling sahod. Kaya mahalagaan nila ang direktang pakikipag-usap ng pamahalaan sa sektor ng paggawa upang makabuo ng mga angkop na pulisiya at programang makatutugon sa krisis. So yung 200 pesos, yung hamak, mas madaling ibigay kaagad ng gobyerno, yun ang unang hakbang tungo sa living wage. Malinaw naman sa PSA, ang piso ngayon, ang piso noon ay 75 sentimos na lamang ngayon. So kahit tignan nyo naman yung numero, lahat ito pula, ito yung lost purchasing power, ang amount nito almost 200 pesos. Kaya sinasabi nga namin paulit-ulit, yung dagdag na 200 pesos ay layon lamang ninon na bawiin yung nawalang halaga, yung purchasing power. Samantala, kinontra naman ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang patuloy na pagsangkalan sa mga maliliit na negosyo o micro-small enterprises na sinasabing unang tatamaan kapag nagpatupad ng dagdag sahod sa mga manggagawa. Nauna nang binanggit ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP na 90% ng mga business owners sa bansa ay binubuo ng micro, habang 8% naman sa small, habang nasa 1% naman ang medium enterprises at halos less than 1% naman sa large enterprises. Kung nagbasa lang kayo nung panukalang batas, legislated wage increase 200 pesos at yung House Bill number 8081, it is very clear, word per word nakasulat, micro enterprises are exempted dito sa panukala. Sinong pinatutungkulan natin? Yung medium and large enterprises. Walang maniniwala dito na hindi kaya magtaas ng SM, Ayala, Robinson at iba pang mga malalaking negosyante. Git pa ng kongresista, batay umano sa mga pag-aaral para magkaroon ng disenteng pamumuhay ang isang manggagawa. Kinakailangan nila na hindi bababa sa 1,200 pesos ang sahod dito kada araw. Ito ay upang makasabay rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyong binabayaran ng mga consumer. Pero sa ngayon, prioridad munang maisulong ng mambabatas ang 200 pisong aumento sa sahod bilang recovery wage na layuning maibalik ang bababang purchasing power ng mga manggagawa. Sa kabila nito, patuloy pa ring igigiit ng Kamanggagawa Party List ang mas malawak na mga hakbang upang maitaas at bigyan ng nararapat na sweldo ang mga manggagawang Pilipino. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon.